It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, Ang galing, di ba? Ang galing ko, di ba? Tangina, binati yung sarili. Akala ko yung buhay ko akin. Oo, for 47 years, akala ko yung buhay ko akin. Only to find out hindi. Itong buhay ko pala, kaya pala ako iniluwal ng Panginoon dahil may purpose ako sa mundo. Kayo din, hanapin niyo yung mga purpose niyo. Kung purpose mo magmarites, bahala ka sa buhay mo. Kung purpose mong mangbuntis ng mambuntis tas hindi panagutan, bahala ka sa buhay mo. Kung ang purpose mo sirain ng buhay ng may buhay, bahala ka. Pero ito yung sinasabi ni Inday na for 47 years, I thought my life was mine until na-realize ko na pinanganak pala ako dito, nilagay pala ako sa sinapupunan ng nanay ko at galing sa genes ng mga Duterte because ito pala yung gagawin ko. Ito pala yung cross that I will have to carry. Kasi ang Panginoon ganun eh. Ang Panginoon, meron siyang yung naka-railroad na yung buhay niya. Pagkapanganak niya, may purpose siya. What's his purpose? Mamatay sa krus. Nalaman niya yun na mamamatay siya. Nalaman niya yun. May mga premonitions, may mga panaginip siya. Hirap na hirap nga siyang tanggapin yun eh. But he accepted it. Why? Because yung kamatayan niya will save the whole humanity. So, yun yung purpose niya. So, in Inday Sara, finally, found yung kanyang cross. At ang cross niya is itong Pilipinas. Ayusin ang bayang Pilipinas. Ang ganda nun. Ako lang nakaisip nun. I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, Ang ganda talaga. Alam mo, na-inlove talaga ako dito sa speech na to ni Inday Sara. Kasi alam mo kung saan nanggaling eh. Oh, bakit ko nasabi? Tingnan mo for a long period of time, nag-aral ako, pinanganak ako, nag-aral ako, naglaro ako, nagkaroon ako ng pamilya. Akala ko yun na yung purpose ko eh. Mantakin mo saan sila nilagay ng Panginoon? Sa dulong-dulong parte ng Pilipinas. Yung pamilya nila nilagay ng Panginoon doon sa pinakamagulong parte ng Pilipinas, Mindanao, sa Davao. Ang gulo dyan. Pero nakita mo, naayos nila. Bakit nila naayos? Ang dami namang mga namuno dyan, hindi naman naayos. Bakit sila naayos nila? Kasi nga, they are born to do that. Pinanganak sila para dyan. Ang Pangulong Duterte din, nung nilagay sa Pilipinas, ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang dami na naging presidente. Pero nung nilagay siya dyan, umayos ang Pilipinas. Bakit? Sa tingin mo, kaya ni Pangulong Duterte mag-isa yun? Hindi lang siya kinaya mag-isa yun. Kinaya ni Pangulong Duterte yun dahil may guide ng Panginoon. Dahil may guide ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng isa pang example, mga bossing. Etong Kingdom of Jesus Christ. Ilang taon na yung kanilang simbahan. Yung simbahan nila, 41 years old pa lang. 40 years old. Tingnan mo gano'n nakatagal ang simbahang Katoliko. Ilan daang taon na yan. Ano na yung mga meron sila? Meron silang Vatican, pero sabi ko nga sa inyo, sobrang tagal na nilang simbahan. Sobrang tagal na nilang nangungulekta sa mga kasapi nila. Dito na lang sa Pilipinas, yung mga simbahan dito sa Pilipinas, yung mga simbahan sa ibang bansa, yung mga sekta, yung mga relihiyon, ano na yung meron sila? Ilang daang taon na sila? Ilang mga dekada na sila? Pero itong si Pastor Apollo Quiboloy, maliit lang yung simbahan niya. Nagsimula sila lalabil 5. Lumaki yung kanilang simbahan. And from kumakain sila ng kamote, kumakain sila ng saging, ano nang meron ang Kingdom of Jesus Christ ngayon?
Meron silang kingdom. Yung kingdom, 75,000 seating capacity, pinakamalaki sa buong mundo. Papaanong magagawa yun ng isang third world country ang magkaroon ng ganong klaseng facility na construction marvel? Aside from that, yung lupa na hindi na tinutubuan ng halaman dahil bulok na yung lupa dahil sa sobrang tapang ng mga pataba, mga fertilizer na isinasaboy doon, yung tamayong, yung Glory Mountain nila. Nakita mo, pag nakita nyo yun, lahat ng mga bulaklak na hindi nyo pa nakikita sa buong buhay nyo nandoon, mas maganda pa siya sa Baguio. Basta sobra kakaiba yung lugar na yun. From a bulok na lupa, tinaniman nila ng tinaniman. Ngayon, sobrang ganda na ron. May man-made lake, meron silang campsite, merong golf course. Lahat nandoon. Ang ganda, sanctuaryo talaga. From a bulok na lupa. From walang pera, lalabing 5, nagkaroon ng mga negosyo yung simbahan. Nagkaroon sila ng eskwelahan. Nagkaroon sila ng maraming mga Bible school. Nagkaroon sila ng maraming mga simbahan sa buong mundo. Umabot sila ng milyon-milyon. Galing sila sa maliit na grupo. Galing sa halos walang makain. Sumasakay para makapag-travel sila. Umaangkas lang sila kung kani-kanino. Tingnan nyo kung gaano kayabong yung Kingdom of Jesus Christ ngayon. At alam nyo ba, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, or ito na lang, yung simbahan, bibigay ko na sa inyo yung sikreto. Noong nagkaroon ng vision si Pastor Kibuloy, sinabi niya na kailangan natin gawin to. Yung mga tao niya, sinabi na, sir, parang ang hirap makuha kasi sabay-sabay nating pinagagawa eh. Sabay-sabay nating pinagagawa yung mga gusto nating makuha. Oo, kasi siyempre si Pastor, hindi naman siya habang buhay na nandiyan dyan. Hindi siya maghihintay ng another 100 years para isa-isang maitayo itong kung anong meron sila. Kasi gusto ni Pastor na pag nawala ako, sa inyo yan. So, kailangan makuha natin yan. Habang nandito pa ako, habang yung utak ko gumagana pa, habang marami pa akong mga plano, gawin na natin. Ngayon, sabi nila, sir, parang hindi po kaya, Pastor, kasi syempre, hindi naman, napakamahal din ng mga yan, sabay-sabay natin pinapagawa. Bakit hindi kaya ipagawa natin to, pagkatapos ito naman. Alam niyo, sabi ni Pastor, kine-question nyo ba ang langit, ang Panginoon? Kina-question nyo ba ang Panginoon? Bakit? Ano ba sa tingin ninyo? Yan bang kingdom? Tayo ang may niyan? Tayo ang nakapagpagawa niyan? Yan bang mga properties, itong mga meron tayo na wala sila? Sa tingin nyo ba? Dahil yan sa pagpupunyagi lang natin? Dahil yan sa pagpa-fundraising lang natin? Dahil yan sa mga ganito, ganyan? Hindi. Nagawa natin lahat yan dahil sa Diyos. Tinulungan tayo ng Panginoon para makuha lahat yan. Hindi ba kayo nagtataka? Kayo na mismo nagsasabi na parang ang hirap-hirap. Pag tinitingnan mo yung mga meron sila, hindi nila alam paano nila naipundar. Kasi himala yan. Panginoon ang nagbigay sa atin yan. Kaya wag natin questionin. Dire-diretso lang tayo. Ganon din dito sa mga Duterte, mga bossing. Galing sila sa bulok na na probinsya. Napalago nila sa dulong-dulo ng Pilipinas, pinakamalayo. 2 oras ang biyahe ng eroplano dyan. Diyos ko po, nakakabagot. Dinala mo sila sa pinakamagulo, sa Mindanao pa. Nandiyan dyan yung lahat ng klase ng karahasan nandiyan dyan. Pero napayabong nila because tinulungan sila ng Panginoon para gawin yun. Tinulungan. Ngayon si Pangulong Duterte sa 35 years na naghihirap ang bayang Pilipinas dahil sa pagnanakaw, oligarkiya. 6 years nagawa niya. Bakit? Kaya niya sa sarili niya yun? Hindi. Naniniwala ako na ginamit siya ng Diyos. Tinulungan siya ng Diyos para maging successful yung 6 na taon niya. At yun yung niyayakap ni Inday Sara ngayon. Niyayakap ni Inday Sara ngayon yung yung idea na yun na hindi ko na to buhay. Yung buhay ko, tapos na. Itong buhay ko ngayon, pinatatakbo na ng Diyos na kailangan kong ayusin tong bayang Pilipinas. Ang ganda nun, palakpakan. Napakaganda nun. Utangin na ako lang magpapaliwanag ng ganito, maniwala kayo. Pasensya na kayo kung palamura ako pasensya na kayo. Kasi bulaklak na ng dila ko yan. Ako kasi lumaki ako sa kalsada. Pero naniniwala ako sa sa himala. Oo, meron. Sabi ni Nora, meron eh.
Hindi, pero totoo. Palamura lang ako. Pero malalim ang pagkakaintindi ko sa mga bagay-bagay. At nalalaliman ako dito. Marami ng speech si Inday Sara. Boring sa akin lahat yun. Pero itong speech na to, ang lalim talaga. Alam mong pinagplanuhan ng matagal. Nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ayan, ipopost natin dyan. Ang ganda rin nito. Ang ganda rin nito. Kasi narinig ko mismo to kay Inday Sara. Humingi siya ng tawad kasi talagang walang sinisisi yung mga tao Because the reason why sinisisi siya ng mga tao, the reason why sinisisi siya ng mga galit kay Bongbong ngayon, alam mo kung bakit? Kasi nga, siya ang may dahilan kung bakit nanalo si Bongbong. Hindi naman mananalo si Bongbong sa eleksyon ng sarili lang niya. Kahit na yung asawa ni Sharon tanga, yung maging kapartner niya. Sabi nga kahit sumanib pa si Satanas, hindi siya mananalong presidente Kung sarili lang niya, tinalo nga yan ni Leni Robredo noong 2016. Vice presidential election lang yun. Tinalo pa siya. So sa pagka-presidente pa kaya. So ngayon, nung nasa 16-day siege kami, pumunta si Inday Sara doon. Yun yung unang-unang nag-apologize siya sa KOJC. Sabi niya, I'm sorry. Kasi the same people or the people na tinulungan ko to be in power are the very same people na nag-o-oppress sa inyo ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi na sa KOJC, sa buong Pilipinas. The same people na sumisira sa Pilipinas ay yung mga tinulungan niya na mailagay sa posisyon. So nag-a-apologize siya. One time nagkaroon siya ng chance para mabisita si pastor. At sinabi daw sa kanya ni pastor na, Inday Sara, it is not your fault. Everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, planado na yan ng Panginoon. Pinatakbo ka niya bilang vice-presidente or tumakbo ka bilang vice-presidente para hindi maghirap ang Pilipinas. Bakit? Imaginein mo. If you are president and your vice president definitely is going to be Bongbong. So kung vice president mo si Bongbong, kung ngayon ngang vice-presidente ka, pinai-impeach ka nila, di mas lalo na kung presidente ka na, ipa-i-impeach ka ng mga yan. Kasi ang gusto nitong mga satanas na ito, kapangyarihan, tinulungan mo na sila. Pinalibing mo na yung tatay nila. Binigyan mo na sila ng chance to redeem their name. Tapos tinarantado ka pa din. Grabe ang kademonyohan nitong Marcos family na ito, pati yan sila Romualdez. So imagine kung si Inday Sara presidente. Sa loob, kasi ang presidente pwedeng ma-impeach yan after 3 years lang or matanggal yan sa posisyon after 3 years. So 3 years, sigurado, i-move na nila yung impeachment mo. Mai-impeach ka 3 years. Ang papalit sa'yo, sino? Ang papalit sa'yo si Bongbong. So that's 3 years. Tapos dadayain pa nila yung eleksyon another 6 years. So 9 years siyang magiging presidente ng Pilipinas. Imagine gaano
kabulok ang magiging Pilipinas kung 9 na taon pamumunuan ng isang satanas. Oh, di ba? Imagine niyo. Oh, so mabuti na lang hindi talaga tumakbo si Inday Sarang presidente noong 2022 kasi kung tumakbo siyang presidente, 3 years lang. 3 taon lang yung kanyang magiging presidency. Tapos, impyerno pa yan. Wala pa siyang magagawa ron dahil nga, puros paninira ang gagawin sa kanya. Tapos, magsasucceed sa power si Bongbong, then another 6 years, 9 years. Parang Gloria. Imagine niyo 9 years, may Bongbong tayo. Yung 1 taon na Bongbong nga, hindi na natin makayanan. 9 na taon pa kaya. So, yung pagiging Vice President ni Inday Sara is a blessing in disguise. Why? Kasi nga, nakilala na natin yung mga Marcos, nakilala na natin na salot ang mga Marcos, nakilala na natin na wala talaga silang maidudulot na kabutihan sa sangkatauhan. Hindi ka pa nagsilbi ng maikli. So, it's a win-win for us. Maaaring, sabi nga nila maaaring mahihirapan tayo sa proseso na ito, maghihirap tayo, masasaktan tayo, pero pagkatapos nito, malakas na tayo. O pagkatapos nito, ano na tayo? Kayang-kaya na natin harapin lahat ng problema dahil pinagdaanan na natin ng hirap sa loob ng 6 na taon na ito ni Bongbong. And I'm pretty sure, kung mananalo si Inday, hindi ma-impeach si Inday, mananalo siya sa 2028, I'm pretty sure, yun na yung standards ng magiging leader natin. Mga Duterte na yung standards na magiging leader natin. Hindi naman specifically kailangan Duterte, pero pag nakita mo na parang Duterte at maganda yung track record katulad ng mga Duterte, alam mo na yun na yung dapat iboto mo. Hindi ka na boboto ng Manny Pacquiao, Ping Lacson, hindi ka na boboto ng mga Leni Robredo, mga Dilawan Tai, mga Pulahan, si Sandro Marcos, hindi mo na iboboto yan. O kasi nga, magkakaroon ka na ng standard at dahil sa mga nangyayari na ito, yan na, magkakaroon na tayo ng standards. Mahirap ang pagdadaanan natin. Pero sigurado ako, sabi nga nila, pag nagsimula ang dilim, liliwanag din. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Alam mo, hindi ko na matiis eh. Gusto ko na talaga magsalita eh. Ang ganda talaga nitong nitong speech na to. Kita mo, humihingi siya ng tawad sa flood control, humihingi siya ng tawad sa pang-aabuso ng mga institusyon, ng mga pulis, ng mga militar, humihingi siya ng tawad sa pagmahal ng bilihin, humihingi siya ng tawad sa sobrang hirap ng buhay ng Pilipino, humihingi siya ng tawad dahil walang programa sa agrikultura, humihingi siya ng tawad dahil traffic sa EDSA. Kumbaga lahat ng problemang maisip mo na dulot nitong putang inang administrasyon na ito, humihingi siya ng sorry. Hindi naman siya gumawa, pero humihingi siya ng sorry. Pero she's owning yung responsibility. Kasi nga, siya ang tumulong kay Bongbong para manalo eh. It's as if, tinulungan niya si Satanas para sirain ang buong Pilipinas. So she's taking the blame. At yan ang sign ng isang totoong leader at magaling na leader. Yung tinatanggap mo yung pagkakamali mo, yung tinatanggap mo, yung mga maling desisyon mo, at humihingi ka ng patawad sa mga taong apektado. Yan ang qualities na wala si Bongbong Marcos. Yung aminin na wala siyang utak. Yung aminin na wala siyang ginagawa sa Pilipinas. Yung aminin na hindi niya kayang maging presidente. At ginagamit niya si Claire Castro, ang media at ang mga vlogger para sabihin na ang galing-galing niya. Ang totoong magaling na leader, kaya mong aminin na mahina ka. Kaya mong aminin na nag-fail ka. Sabi nga nila, the moment na inisip mo na ikaw ang pinakamagaling, yaan doon ka babagsak. Oo, kasi ang taong itinataas ang sarili, ibinababa ng Panginoon yan. Maniwala kayo. So, humbly, si Inday Sara nag-a-apologize sa inyo. Kasi ultimately, para sa kanya, kasalanan niya kung bakit nandiyan si Pangulong Marcos. And si Pangulong Marcos ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya siya nag-a-apologize. And ang gusto ko dito sa pag-a-apologize niya,
is, alam ko na pag naging presidente ito balang araw, pag binatikos natin ito, makikinig siya. Kaya hindi nakikinig si Bongbong, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya kahit, tingnan mo, pagka nagsalita ka sa kanya, ipakukulong ka nila. Ganun ang ginagawa nila. Si Inday Sara, pagka may sinabi ka sa kanya, she will listen. Why? Kasi she accepts na hindi siya perpekto. Na alam niya na hindi magiging successful yung kanyang pagiging presidente balang araw kung hindi siya makikinig sa tao. Because somehow, ikaw ay presidente ng bayang Pilipinas na pinamumugaran ng mga Pilipino. So dapat makinig ka sa mga Pilipino. Public offices, public trust. Kailangan kung ano yung nais ng majority ng mga Pilipino, yun yung sundin mo. Si Bongbong hindi eh. Wala talaga. Hindi niya inaamin bagsak ekonomiya. Hindi niya inaamin na mataas ang krimen. Hindi niya inaamin naghihirap ang mga Pilipino. Never siyang nag-apologize for that. Never niyang inamin na magdanako yung pinsan niya, na yung anak niya na siya ang pumirma ng GAA. Never niyang inamin yun. Ang Pilipino, forgiving naman eh. Aminin mo lang, patatawarin ka naman namin eh. Buti pa si Gloria Macapagal Arroyo noon, nag-apologize, di ba? I am sorry. Di ba? Pero ito si Bongbong, siya na ngayon walang nagawa sa Pilipinas. Putang inang yabang pa, akala mo siya ang pinakamagaling. Dito ako nabilib talaga kay Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo nung narinig ko tong speech na to, sabi ko, shit, sobrang lalim. Akala nyo normal na speech lang to. Tinan ninyo. Pagka hinukay mo ng malalim, makikita mo, talagang malalim na tao ito si Inday Sara. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Ayun, isa pang maganda dito sa sinabi niya. Na natatakot ako para sa mga anak ko. Natatakot ako para sa susunod na generation. Alam nyo ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ang reason why hindi siya tumakbong presidente noong 2022 is family. Yung mga anak niya. Yun yung reason. Ngayon, yun na yung reason bakit siya tatakbong presidente. The Lord made her realize that kahit anong pag-aalaga mo, Inday Sara, sa anak mo ngayon, sira ang buhay niyan. Bakit? Kasi Pilipinas, sira eh. Kahit anong protekta mo sa kanila, somehow lalabas yan sa sa pakpak mo. Lalabas yan sa pangangalaga mo. At pag lumabas yan sa pangangalaga mo, pag wasak ang Pilipinas, mapapahamak yan, maniwala ka. So you cannot, hindi mo sila kayang protektahan for a long period of time. The only way para maprotektahan mo sila is to also let or make the country protect them. How? Ayusin mo ang bayang Pilipinas. Nung panahon ni Pangulong Duterte, sobrang ganda ng Pilipinas, nakakalabas tayo. Sinusundan ba tayo ng mga magulang natin? Hindi. Naging maganda, masafe ang Pilipinas kasi nga, ibanilik ni Pangulong Duterte yung kalsada sa mga tao, sa mga residente, sa mga Pilipino. So, kahit anong alaga sa'yo, paglabas mo ng bahay, safe ba yung labas ng bahay? Hindi. So nakita ngayon ni Inday Sara na wala rin kwenta tong pag-aalaga ko sa anak ko kung yung Pilipinas na mamanahin nila. Kasi mamamatay din ako someday eh. Yung Pilipinas na mamanahin nila, yung Pilipinas na mamanahin ng mga apo ko, utsang ina, bulok. So hindi pwede yan. So hanggat kayo ko pa and binibigyan ako, inaatasan ako ng Panginoon ng responsibilidad na
opportunity para ayusin yung bayan, ayusin ko na para hindi lang sa anak ko, pati sa anak ng iba. Ang galing. Galing mo, boss. Ibang klase ka ngayon, ha? Ano ba nakain mo? Diretso. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Sa mga hindi Bisaya, hindi naman ako magaling mag-Bisaya pero naintindihan ko yung sinabi niya. Kasabot na ako, gamay-gamay lang. Sabi niya, ayaw niya dumating ang araw na yung kahirapan, tanggapin na lang ng mga Pilipino na kapalaran nila. Ayaw niya nun. Kailangan siyang gumawa ng paraan doon. Yun. Galing ko, no? Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun, di ba? So para sa Diyos, tinanin nyo, para sa Diyos at bayan, ang ano ni Pastor Apollo Kibuloy, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ganoon din si Inday, para sa Diyos. Because everything is para sa Diyos at para sa bayan. Laging unang Panginoon, tapos bayan. Yung sarili, wala na yan. Kasi kapag hinawakan ka na ng Diyos, wala ka na. At saka ang buhay mo naman, di mo naman talaga pag-aari ang pag-aari ng Panginoon yan. Pag nilagay ka ng Panginoon dito, ibig sabihin para ka doon. May plano ang Diyos sa'yo. Katulad nga na sinasabi ko, inilagay ka sa posisyon na yan, inilagay ka sa pamilya na yan, inilagay kayo doon sa pinakamagulong lugar sa Pilipinas at naayos nyo. Hindi nyo yan kinaya dahil matalino ka, magaling ka, di mo yan kinaya ng ikaw lang. Nagawa mo yan dahil tinulungan kita. May kamay ng Diyos yan. So ngayon, mga Pilipino, isang pag-asa ito. Sabi ko sa inyo, hindi mananaig ang kasamaan over kabutihan. So itong mga nangyayari sa atin ngayon, lagi kong sinasabi sa inyo, gaano man kadilim, liliwanag din. Gaano man kahaba yung panahon, matatapos din. Lahat ng magsisimula, merong katapusan. So itong paghihirap natin ngayon, mahaba yung proseso, pero sigurado ako matatapos. Hindi kaya ni Inday Sara to sa isang termino. At hindi ko sinasabi na dapat madagdagan yung termino niya. Pero naniniwala ako na hindi lang matatapos kay Inday Sara yung good governance at yung mga mamumuno sa Pilipinas na matitino. Alam ko na simula pa lang siya. At alam ko na yung presidency ni Inday Sara will create a lot of Dutertes. Magiging ng Dutertista lahat ng mga Pilipino at yun na yung magsisimula yung gagawin nito ni Inday Sara at ginawa ni Pangulong Duterte, yung simula na susundan ng mga susunod na generation ng mga politiko sa Pilipinas. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo. I'll see you again next time.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo